Get your crunch on with Kuya Arnel's pork chicharrones. Crispy, airy, and exploding with flavor, this is the real deal snack you didn't know you needed. Grab yours on Amazon today. Craving something sweet, savory, and satisfying? Kuya Arnel's cooked sweet pork sausage is your new go-to. Fully cooked, perfectly seasoned, and made with love. Just heat, serve, and enjoy. Available now on Amazon. Taste the tradition. Welcome to Why Did You? A podcast that celebrates the inspiring journeys of Filipinos across the globe, from mastering their expertise to overcoming powerful life experiences and succeeding in business, entertainment, sports, music, acting, and politics. These stories are filled with resilience, hope, and unstoppable Filipino spirit. Hello everyone, welcome to Why Did You with Arnel Arieta. Kamusta po kayo? Eto, yung guest po natin. Isa sa pinakasikat na Pilipino sa buong mundo. Pakilala ko po siya sa inyo. Sa mundo kung saan ang tukso ay palaging nandyan, lalo na kung walang nakakita, may isang lalaking pinili pa rin ang tama. Isang simpleng janitor sa airport, pero ang puso punong-puno ng dangal. Sa kabila ng malit na kita, mabigat na responsibilidad, at pang-araw-araw na pagsubok sa buhay, pinatunayan niyang hindi kailangang mayaman para maging marangal. Siya ang lalaki na kapulot ng milyong-milyong halaga sa bathroom ng NAIA at ibinalik ito ng walang kaalinlangan. Today, we're going to talk to him at makakasama natin ang simbolo ng katapatan. Isang modern day bayani na pangalan ay naging inspirasyon sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, and the whole world, let's all welcome Ronald Gadayan. Ronald, kamusta na? Ay, hello po. Magandang umaga po at magandang gabi sa lahat ng nanonood po at sa buong mundo po. Ronald, sikat na sikat ka dahil sa pagiging honest mo. Nakakatuwa na may isang Pilipino na nagbalik o nagsoli ng ganung kalaking halaga. No? Gusto ko muna magpasalamat sa iyo dahil pinaunlakan mo itong imbinasyon ko. Alam ko busy ka, alam ko may trabaho ka, alam ko ikaw ay isang ama, pamilyadong tao, pero naisingit mo itong oras na to na mapagbigyan ako na dito sa ating podcast. Maraming makakapanood dito, buong mundo to. So, Ronald, ikwento mo, pwede ba ikwento sa amin kung paano ka nagsimula ng isang janitor sa NAIA? At kwento mo nga yung nangyari nung araw na yon, kung paano nagsimula ang lahat. Ako po si Ronald Gadayan, tubong Masbate, Bicol. Nakatira ngayon sa Norsagaray, Bulacan. Nakikitira lang po ako sa Benan kasi wala po kami sariling lupa o bahay. Baga nangungupahan ako malapit doon. Sa hirap ng buhay, wala po kami pinag-aralan. Dahil mahirap pa yung mga magulang ko. Nagbotedyaryo ako, nag-construction, nagtrabaho sa planta ng semento. Lahat ng hirap ng dinanas, lahat ng hirap ng pinakamahirap, ginawa ko para lang sa pamilya ko. Kaya sabi ko, natutuwa ako tagagalak na nakapasok ako sa airport bilang isang janitor. Kasi sabi nga nila, pag nagtrabaho ko sa airport, napalaking halaga, mga siguro kailangan may pinag-aralan ka. Pero sa dasal at sa Panginoon Diyos, nakuha po ko bilang isang janitor kasi ang airport hindi lang naman pang Pilipino, pang international siya. Kaya iba-ibang banyaga na nakasalamuha mo o sino-sino. Yes. Doon lang ako natutong mag-English at mga ibang banyagan. Example, bigyan mo lang kami, bumati ka lang in Japan, mga Department of Tourism representative, di ba? Kasi lahat nakasalamuha mo, lahat ng mga foreigners. Go ahead, Ronald. Opo. Continue mo na yung kwento. Tinatanong ko sila, where you from? O sasabi, I'm from US.
Your first time in the Philippines? Yes. Oh, you enjoy the Philippines? You good Filipino? Sabi ko ganun. Natutuwa siya, yes. Like you, be you very, you very speech kasi from another country, hindi daw sila kinakausap. Pero Totoo dito daw sa yan. bansa natin, Totoo yan. sa bansa natin, natutuwa sila, sabi nila, you good man, because in another country, wala daw o dito kinakausap, samantala daw katulad kong janitor, kinakamusta, tapos tinatanong ko saan sila galing, tapos tinatanong ko, mag-enjoy sila sa pupuntahan nila, lalo na yung Boracay, kasi yung inaano ko yung turismo natin, tsaka yung Diba? pagiging hospitality, natutuwa sila, nagagalak, sabi na, kaya babalik at babalik sila kasi yung mga Pinoy, magaling mag-welcome at kinakausap Nga. sila sa Yeah, sabi ko nga kanina sa'yo, dapat maging ambassador ka ng Department of Tourism ng Philippines kasi ikaw ang nakasalamuha mo mismong mga foreigners na pumupunta offer. sa Pilipinas para bumisita. No? Kaya kaya na-impress ang mga foreigners dahil marunong mag-Ingles kahit mga bata na nasa daan. Sila Opo. mag-Ingles, so natutuwa sila. Opo. They could connect to other people. Ano pala yung natapos mong pag-aaral pala? So, yung High school graduate lang po ako pero gusto ko sana sa Bulacan din yon? hindi sa Caloocan po. Bali nagkupra, nagtinda, nakikilupa lang kami, nagtitanim kami ng palay para may pakain. Yung pagdating namin sa Maynila, ganun din ang nangyari. Talagang wala rin kami sariling bahay o lupa. Talagang kayod Mahirap ba? Mahirap talaga. Nagtagatagpos yung kapatid ko, nagtinda ng sigarilyo. Ako naman, nagtinda ng karyoka kasi marunong akong gumawa ng kakanin. Lahat ng kakanin, alam kong magluto. Yung mga kakanin, yung karyoka, nilala ko sa bangketa. Siguro ang Ang galing. halaga siguro mga 25 centavos. Oo. Pagtapos naman nun, magbobotelya ako para pag tuwing may baon kami sa pamilya na makatulong ako sa panggulang ko. Sabi nga ng magulang namin, Nak, hindi kayo makakatapos ng pag-aral pero pagbutihin nyo lang yung maging lang kayo, maging pares lang kayo sa kapwa, huwag kayong gumawa ng hindi maganda. At yun lang naman yung pamamana namin sa'yo. Sabi nga ng mga magulang ko, wala kaming kayamanan o pera o karangyaan na pamamana. Pero hindi man kayo nakapatapos ng pag sa sobrang hirap natin. Yung gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa at sa Diyos, okay na po sa amin yun. Galing naman. Ang ganda talaga ng sinabi ng magulang mo. Totoo naman talaga yun eh. Di bali na tayong mahirap basta meron tayong dignidad, di ba? Nag-start ka na magtrabaho sa NAIA as janitor. No? Isa sa pinakamalinis na trabaho yan, janitor, di ba? Opo, Kasi pero kaya talaga kailangan malinis yung mo, laging malinis malinis talaga. yung area mo. Natutuwa talaga ako, hindi naman pinagyayabang. Natutuwa yung ibang foreigner, sabi niya, kahit sa bansa daw nila, hindi daw ganun kalinis. Kaya nagtataka naman ako. Sabi ko, pag sa Amerika kaya sa ibang mga hindi daw malinis. Sila na nagsasabi. Samantala sa CR ko, sila na nagsasabi totoo talaga na, very clean, very welcome. Tumawa sila. Sigurado ako natutuwa malinis na. yun. Sigurado ako Malinis malinis ako, dahil kaya ito nga ang natutuwa. Ayun ang pagmamalaki natin yung kalinisan kasi sabi nga nila mga foreigner, mga banyaga, kailangan kahit gaano kalinis ang hallway, ang lahat, pero pagdating sa CR pagka marumi, doon tayo mapipintasan. Talaga yan, malinis yan. Yun talaga. Kasi personal thing. Hygiene natin yun eh. Yun nga, Correct. nagtrabaho na ako sa airport bilang janitor. Hindi pa ako natanggap kasi may edad na ako, 32. Sabi niya, overage ka na. Kasi sa atin kasi sa bansa natin Pilipinas may overage eh. Pag sinabing mga 23, 24, mayroong discrimination as to age. Kaya nga sabi ko naman doon sa in-applyan ko, gagawin ko lahat. Sabi ko, lahat, sabi niya. Paano yan? Hindi ka lang high school graduate ka lang, kailangan magaling ka. Siguro sa akin lang sabi ko, magaling po mag-English. Sabi ko, kahit hindi marunong. Sinabi ko marunong ako kasi sabi niya, airport yan sabi niya. Sabi ko, okay, that's okay. Sabi niya, tapos gawa ko ng yung letter na, kailangan kasi bago ka sa airport, gagawa ka ng paragraph gagawa ka ng sulat na English. Pero Carabao naman. Naiintindihan naman nila. Kasi, okay, natanggap na ako. Opo, natutuwa naman ako. Pero at least meron pa rin na tapos yung kailangan marunong mag-polisher. Hindi lang may balis ka. Lahat ng kalinisan ng airport, alam mo. So, ibig sabihin, sa pagdating sa trabaho mo, as yung job description mo, gawa mo naman lahat yun eh. Alam naman natin na
na ang mga Pilipino gano'n, when they go they do it and they go beyond, 'no? Higit pa do'n sa ginagawa ng mga Pilipino. Gusto kong pumunta Opo. ro'n sa araw na nangyaring insidente. Anong petsa 'to? Anong oras at anong araw? Bakit, gaano ba karaming napulot mo na? Nasa 300 times na, Ay, ang dami. 300 times, 300 times. Criminal, kumbaga sa criminal, tawag do'n na habitual offender. So, pero this is in Opo, opo. reverse. Habitual Opo, opo. offender ng pagiging honest. Pero do'n tayo pumunta ro'n sa insidente kung saan yung pinakamalaking halaga tulad yung millions of cash tsaka jewelry. Kailan nangyari 'to? Kaya tumatak sa isip ko na hindi lang naman mga OFW, mga ibang mga banyaga. Yung unang ko napulot yung pinakamalaki, 2.4 million na alahas at 675,600. Nakita ko siya habang naglilinis ako sa departure area. Maliit na bag lang siya. Siguro lahat ng pagkakilala nandun lahat, pero hindi na kung Pilipino o Amerika, pero mayaman talaga. Rich kung tawagin kasi lahat ng alahas Mhm. nandun lahat sa kanya eh. Habang di nakita na pinabayaan ko lang muna siya o kung may maghanap. Nung wala na, sabi ko, ang nasa isip ko, maisoli ito. Sabi ko, 2 oras na. Ano Sabi ko, yun, baka naiwanan lang nila? talaga, naiwan. Maliit lang siya. Naiwan sa ilalim ng upuan na walang CCTV kasi nakatago sa CCTV front. Kaya nagpapa-CCTV sila kung hinawakan ko, ay binuksan ko kasi Mhm. inaano din nila pagka sa lahat naman ng mga pagkukuwento ko at pagka-interview nila sa akin mga totoo at wala akong binuksan o bago ko o tinignan kasi sabi ko nga may pera o wala basta't gamit ang pasero ibabalik ko. Ngayon yung Right. Galing. time na yun putok talaga sobrang bang agad. Baga sa lahat ng channel nagpuntahan na mga ibang nabalita na ako hindi Yan, lang no? sa Pilipinas. Kumalat na sa buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa buong na ganun. Sabi niya, kasi ko foreigner nga may-ari. Sabi niya, swerte ka. Sabi niya, biruin mo. Napulutan mo, mayaman, foreigner pa. Talagang nakakaano yan. Malaking impact sa atin yan. Sa akin naman wala Tama. kasi sabi ko nga, ginawa ko lang po yung tama at nararapat na may ibalik siya. Tsaka, sabi nga nila, uy, sagot na yan kasi wala kang pera, kapapasok mo lang, wala lahat. Dapat tinago mo na kasi yung mga CCTV ng panahon nun wala Kasi sa dami ngayon kasi okay na yung CCTV pero nung panahon ngayon walang CCTV talaga. Talagang hindi gumagana, tsaka nakatago, tsaka di mo talaga, kahit sabihin mo na may CCTV o wala, kasi lahat na nakikita ko, binabalik ko kasi kahit sa CR, sabi nga nila, sa CR na binabalik mo pa. Minsan nasa basurahan, ibinabalik ko pa. Walang pangalan, 100,000, 50,000. Maraming beses na. Sabi nga nila walang CCTV sa CR. Sabi ko, meron po CCTV. Yung Panginoon Diyos po, na siya nakakakita ng tama't mali natin. That's very Yun nice. po yung Ronald, nung gusto kong pumunta rin sa detalye, nung nakita mo yung bag na nasa ilalim ng upuan, hindi ka ba nag-isip na, hindi ka ba natukso doon sa pagkakataon na yon? Hindi mo pa naman alam kung ano yung laman ng bag, pero of course, kung medyo malaki yung bag, siyempre wallet, kaunti lang laman yan. Opo. Pero yung bag na, for example, duffel bag, maraming laman yun sigurado. Hindi ka ba natukso kung nakita mo yung bag na yon? Hindi mo ba naisip na ito na yung pagkakataon para yung pamilya ko na mahirap, may ahon ko? Sa akin wala po kasi para sa akin sabi nga ng magulang namin, kailangan paghirapan niyo kung ano meron kayo. Huwag kayong gumawa ng hindi maganda kasi inaturo sa amin ng magulang namin, huwag matukso sa kahit anumang kahalagayan o ano yan. Basta't maganda pinagpapaguran nyo. Yun yung magandang ipakain sa pamilya. Pero kung galing po sa hindi maganda, talagang wala pong panghihinayang kasi sa akin lang parang kailangan ko sabi nga nila nagtatrabaho daw ako sa London. Sabi nila, London? Loan dito, London lang kasi lahat ng London. Nakuhaan ko na Buon ka na sa utang, lahat ng lahat ng tem temper na puwede mo namang makuha talaga yun para mabayad mo lahat sa mga pangangailangan mo. Pero
Opo, loan dito, loan doon. Kaya napakahirap talagang wala talaga kasi nag-aaral yung anak ko, mga nagka-college, 3 yung nag-aaral ko. Kaya sabi ng mga kasama ko, sagot talaga yan. Sabi, sagot na yan. Pati yung mga ibang mga ibang mga empleyado. Tanga-tanga mo naman, sagot na sa'yo yan. Isang ano lang yun, sabay mag-resign ka na, mayaman ka na. Yun po tayo. Kasi hindi naman po dapat panghinayang yan. Kasi iniisip ko kasi yung Panginoon, tas yung pamilya ko, tsaka yung trabaho. Kasi pag inisip mo yung tatlong yan baliwala yan sa mga tukso na nasa paligid ko. Tama. Ang galing, di ba? Yung pamilya mo, yung magulang mo, ano yung sinabi nila sa'yo nung nangyaring insidente na yun? Especially yung asawa mo at yung mga anak mo. Yung tatay ko nung nabubuhay pa, talagang binili lahat ng Say, dyaryo. Lahat ng dyaryo binili niya. Pumunta pa siya kasi may sakit na siya noon. Pumunta taga sa Bulacan. Nagulat ako. Sabi ko pa, bakit? Sabi niya, oh, ay anak, sikat ka pala. Sabi niya, hindi naman ako mabibigla kasi okay ka naman. Maganda naman yung ano namin. Hindi na kayo nakatapos. Kaya, natuwa yung mga magulang ko kasi lahat ng dyaryo kasi nakapront ako sa dyaryo return 2.4 million and cash. O sige, may tanong naman ako. Ano naman sabi naman ang binan mo? Na Nagulat. ngayon ay nakatira ka sa bahay nila. Anong nasabi niya? Mabait sila kasi alam naman nila sabi ko nga, noon nag-aano sila sa akin kasi nga, siyempre yung napangasawa ko wala rin namang pinag-aralan, di rin nakatapos. Ako yung napangasawa nila na wala rin pinag-aralan. Pero nung panahon talaga noon, talagang ano rin naman sila na mabait naman sila. Pero siyempre, ang gusto lang na mangyari, siyempre mga apo nila kasi nakikita nila yung kalagayan ko noon na yung mga anak ko, napapadede ko na ng mga kape, minsan di ko napapakain ng maganda kasi nga, yung trabaho ko puro endo lang. Kaya siguro nagiging motivation na lang sa akin na sinasabihan ako, ano ba nangyari, ano ba sa'yo? Kaya mo bang buhayin yung mga apo ko o ganun? Kailangan ikaw ang magtatagoy sa pamilya. Hindi pwedeng ganyan na nakikita namin nahihirapan yung mga apo nila. Baga sa naging motivation sa akin na pasensya na po kayo kasi malas po. Nasabi ko lang na malas po, ako po yung napangasawa ng anak nyo kasi Yan ang isa sa maling konsepto natin kasi sabi mo nga, janitor lang po ako. Pero meron kang dignity. 'Di ba? Aanin mo yung title na ako yung presidente ng kumpanya. Ako yung CEO, ako yung Chief Technology Officer, Chief Marketing Officer. Tapos, hindi naman honest. O kaya naman, 'di ba? Ikaw, tinan mo, nagkaroon ka ng pagkakataon, binigyan ka ng tinest yung iyong pagiging honest sa sitwasyon na 'to. Pero opo, ang ginawa mo, isinoli mo, 'di ba? Binigyan ka ng pagkakataon na makilala, hindi dahil sa pagiging janitor mo. Binigyan ka ng pagkakataon na makilala kung hindi sa pagiging tapat or honest sitwasyon na 'yon. Siguro sa 100 tao, ilan yung gagawa ng gano'n? Lalo na kung wala pang CCTV, 'di ba? You did heroic thing na hindi makalimutan ng mga tao. Ano naman sabi ng may anak ka na ba no'n nung nangyari 'yon? may anak pa akong maliliit. Ilan Natutuwa mali sila. Siguro mga edad 8, 8 siya, 10, 10, 8, 10, 8, 5. Edad pa lang nila. Hindi ko natatanong 'yan kung binigyan ka ng reward nung tao na 'yon, kasi that is personal and nasa iyo na 'yon. But, ibang klase yung ginawa mo, Ronald. Oo, hirap. Nandun ka on the spot, eh. Pero sabi mo nga marami ka na kasing naibalik, mga 300 incidents na. So, Marami na. tala Opo. Hindi lang naman yung Pilipino na pagsulayan natin, mga foreigner, mga Japan. Hindi sila makakapaniwala, yung mga alahas sila, mga cellphone, mga ibang banyaga. Sabi nila, you know, boy, tawag sa akin boy, why? Sabi niya, Pilipino, bago sila pumunta sa bansang Pilipinas sa pangit na imahe ng airport, sinasabihan na sila pag pumunta sila, ito, maraming ano dyan sa airport, tago, yung gamit nyo, i-keep nyo. Pero nagkamali sila kasi sila yung nagawan ko ng kagandahan na hindi naman nila akalain na kasi yung kagaya ng hapon, bow ng bow sa akin. Kasi nagpapasalamat, hindi niya may expect na
Pilipino nagbalik katulad ko. Natuwa talaga. Wala silang kasi binibigyan ng pabuya. Sabi ko naman sa kanila, yung pabuya ang ibibigay niyo sa akin, ibalita niyo lang sa bansa niyo na may mga Pilipino pa rin na Ang hindi galing na, gumagawa ng hindi maganda. ang galing Ayun ang naman gusto kong nun. pabuya. Kaya ang iba po, pinost nila ako, pinicturan, na katunayan nagbalik ako sa kanila. So, ayun anong purpose ko talaga eh. Ibalita sa ibang bansa na hindi lahat ng Pinoy is mga magnanakaw o kumukuha ng hindi maganda. Kasi nga, yung imahe natin napakapangit sa buong mundo. Talaga, ang Pilipinas. Most corruption in the world. Kaya, hindi sila makapaniwala na ito mo, janitor, may naig Ronald, paano niyo tinuturuan yung mga anak mo tungkol sa pagiging tapat or katapatan at pagiging tapat sa maliit na bagay o malaking bagay? hindi ko sila sinasabihan na nakikita nila sa akin. Katunayan, yung anak ko, napagsumuli ng cellphone habang nag-i-draw sila kasama yung asawa ko. Nahulog yung cellphone na estudyante pala dun sa classmate ng anak ko. Mm. Yung kapatid ko naman, habang yung pandemic, sobra na ibinigay nung 8,000. Ibinalik ng kapatid ko yung sobrang 8,000. Sabi nga nila, binigay na, pwede naman din ibalik. Pero sabi ng kapatid ko, mas nakakalungkot naman na nabigyan na tayo at yung hindi na nabibigyan ay nakakaawa. Kaya sabi nga ng kapatid ko, kung ano yung ginawa ng kuya nila, gagawin din nila. Kahit na alam nilang kailangan nila ng pera nung panahon yon. Meron ka bang anak na pangalan Honesto? Wala po. Harold, Diesel, tsaka Hana. Puro 8 lang po sila. Ay, yung reward na natatanggap ko ngayon, yung mga pamilya kong malusog, walang sakit. Ayun kasi importante sa akin eh. Parang reward na rin sa akin yun na wala kami malubang sakit na ano, sinasabi ko nga, yung malaking karangalan at malaking reward na sa natatanggap ko, yung maganda yung namin ng pamilya ko. Walang nararamdaman sakit, nakapagtrabaho pa ako, kahit gano'n kahirap. Yun ang Importante kasi, reward sa'yo ni Lord, yun ang no? reward na, Ronald, very good. Nakita ko sa news na kasama mo si Mr. Ramon Ang of San Miguel Corporation na binigyan ka ng parangal. opo. Kailan nangyari to? Tsaka ano yung naramdaman mo? At ano yung sabi niya sa iyo ni Mr. Ramon Ang na isang sikat at pinakamayaman na Filipino sa buong mundo? Natuwa ako, nagalak. Hindi ko expected na papatawag ako ni Mr. Ramon Ang kasi para sa akin sino ba ako? Janitor lang ako. Bakit papatawag ako na isa sa pinakamayaman sa buong Pilipinas o sa pinaka magaling na negosyante? Pero bakit? Sabi ko. Pero sa akin, kala ko, niloloko lang kasi marami ng mga tao na nanloloko sa akin, tumatawag. Marami na naman nag-prank sa akin na may bahay at lupa na kung di naman totoo. Hindi ko pero pinupuntahan pa rin namin. Ang lang, yung pinatawag ako ni Mr. Ramon Ang, kinukulit talaga ako nung tumatawag sa akin. Sir, please naman. Pinapatawag po ni Mr. Ramon Ang, hindi po to prank call. Talaga? May Mapapagalitan mga po ako. prank callers? Opo, marami. May tumatawag na bibigyan daw ako, pero wala. Yung kaya na rin ako sa ganun. Siyempre, sabi ko, ano na naman to, baka prank call o scammer na naman. Tawag siya ng tawag. Hindi ko naman akalain na gano'n, na totoo pala. Sabi niya, pumunta ka sa San Miguel Corporation para maniwala ka. Wala kami hinihingi, pumunta ka lang. Kaya yun, sinama ko yung asawa ko. Yung time na yun, February yun February 24, 2025, yung pinatawag kami sa San Miguel Corporation. Kailan? Ito lang po, nung February lang po. Talaga? Opo, Anong sabi February. niya sa'yo? Anong naramdaman mo nung nakita mo siya? Parang nananaginip ako, hindi ko expected na makakaharap ko siya kasi sabi nga nung yung kaharap mo parang presidente na. Baga sa hindi basta-basta makakausap mo 'yan o makikipag-usap kung sino isa ka sa mga dapat na parang naging ka. Hindi ko ma-expect yung sasabihin ko, baga isa ka sa pinatawag niya, bibihira magpatawag ng tao na katulad mo 'yan. Alam mo, si Mr. Mon Ang, isa yan sa mga inspirasyon ko eh. Kasi meron siyang pamangkin na kaibigan ko. Kinuwento niya sa akin kung paano siya pumapasok sa work, na naka-t-shirt lang na puti, naka-sungkit lang, no? At napakasimpleng tao, mabait.
At saka nakita yung pamangkin naman niya na kaibigan ko, napakasipag, napaka-down to earth. Marami silang pera, napakabait na tao na, napaka-humble. And nakita ko rin paano nagsimula si Mr. Monang, kung paano niya in-structure yung mga business ng San Miguel. All the way doon sa paggawa ng semento sa north, sa airport, sa Boracay, and Oo. ngayon yung mga infrastructure or yung mga highway like yung mga SLEX, no? Opo. Or I mean NLEX or SCTEX, something like that. Uh, ang vision niya is infrastructure, build projects para sa Pilipino. Opo. Kaya ang galing ni Mr. Sir, sana po makamayan ko po kayo at makita ko rin po kayo. Hindi man po ako Opo. nagsoli ng isang bag na punong-puno ng alahas at pera dahil po ako isa small business owner dito po sa Amerika. Sana po makita ko rin po kayo. Kaya nung Excited nakita ko siya. niyakap niya talaga ako pati asawa ko. Sa sobrang excited niya nagyakap siya. Sabi ko, "Nananaginip ba ako?" Kasi siyempre mayaman tapos mabait sino ba para ako 'di ba? Parang parang nakaka-down to earth na nakamayan mo siya, nakausap mo siya. Hindi ko naman na-expect na gano'n. Kaya down to earth talaga siya, nakachinelas lang siya. Binigyan ka Opo. ng time at halaga na makita yung isa sa pinaka-honest na tao sa buong mundo. Sabi ko na, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Dahil sa ginawa mo. Isipin mo yun, no? Opo. Nagkaroon ka ng pagkakataon na makita itong mga ganitong tao dahil sa pagiging honest mo. May mga tao pa ba lumapit sa'yo para humanga o humingi ng payo pagkatapos lumabas ng istorya na 'to sa media? Sino pa yung mga na-meet mo at nakilala mo? Marami si DOTR secretary, yung DOTR natin si Ben Sison. Napaka-low profile, napakabait. Sabi niya, "Grabe yung ginawa mo." Sabi Department of pati tourism na na-meet ko kasi tinatawag ako. Ano, malaking impact yung ginagawa mo hindi lang sa paglilinis. Gumagawa ka rin ng mga maganda, hindi lang naman sa mga Pilipino, sa mga banyaga. Mm. Ah, Nakakatuwa talaga sila na hindi nila expect na magugulat sila na grabeng ginawa mo, laking impact sa Pilipinas, hindi lang naman para sa atin, hanggang sa buong mundo na naibabalik yung reputasyon natin sa ibang bansa. Ronald, meron naman akong advice sa'yo. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagiging honest or tapat sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon talagang hirap maging honest kasi sa hirap ng buhay talaga napakahirap kasi lahat ng temptation. Pero sabi nga natin, kung yung pinapakain mo sa pamilya mo pinaghihirapan mo magandang bagay kasi naman kumukuha ka ng bagay na hindi hindi naman sa'yo, hindi mo pinaghirapan. Oo nga, one time millionaire ka, pero sa isip at salita at sa paningin ng Diyos masama yung ginawa mo. Mas mabuti pang wala kang maiulam o asin lang sa hapagkainan kaysa kumain kami ng masarap na hindi naman galing sa kabutihan kundi galing sa masama. Kaya napakaimportante sa katapatan sa isang katulad o sa mga Pilipino. Sabi nga nila, ako mahilig ako sa makipagdebate nung panahon ng elementary ako, high school. Sabi ko, Mm. nakikita ko kasi napakayaman talaga natin pero sabi ko, kung katulad natin na lahat matatapat, siguro talo natin ang mga ibang bansa pagdating sa ekonomiya. At least meron kang tao na hinahangaan at nakita mo yung performance, okay lang yan, tuloy mo yan. Kaya ako lang natanong kung meron kang planong pumasok sa politics. Hindi, hindi na. Ano naman ang mensahe mo para sa mga kabataang Pilipino na nahihirapan sa buhay at minsan natutuksong gumawa ng masama? Like yung mga nakikita natin diyan sa R10, yung mga puro bata na yung 'di ba yung mga truck, ninanakaw yung mga tools, Opo. mga nangho-hold up do'n. Hindi ko sinasabi specifically sa Manila po, pero congratulations po kay Mayor Isko, nanalo po siya as mayor. Ah, yung mga nag-i-snatch diyan ayoko na magsabi ulit ng lugar. Mga nag-i-snatch diyan ng cellphone, nakikita natin 'no. Kasi mga bata, anong message mo para sa kanila? Siguro kaya siguro nagagawa nila, nakikita kasi nila sa mga magulang nila. Kasi sabi nga nila, tayo kasi ang magulang nagtuturo sa ating mga anak kung anong tama't mali kasi hindi nagagabayan kasi sabi nga nila mahirap na sila. Kaya
nakikita na ng mga kabataan kaya ginagawa rin nila kasi hindi ko naman 100% nakikita nila pero kung nagagabayan sila mula sa mga magulang at sa mga school, kasi alam mo sir, wala na yung values education dati nung high school kami, elementary, may values education. Ayun nga po, kung kailangan laging nagdadasal. Sabi nga nila sa panahon sa Pilipinas talaga napakahirap. Sabi nga nila gagawin lahat, papakain mo lang yung pamilya mo, pero mali pa rin yung gumawa ng kasamaan, eh. Yun ang pinakamali, eh. Kasi hindi lang siguro kaya tayo nakagawa ng masama dahil siyempre mga nakikita namin sa mga interview, sa mga TV, ba't ka nagnakaw? Kasi gusto kong mabuhay yung pamilya ko. Pero Hindi may talaga tama rin 'no, siya, pero minsan mali yung kahirapan, nandun yung kahirapan, eh. Naging ano talaga, naging source talaga ng kasamaan, naging dahilan na gumawa ng hindi maganda. Talagang yun ang nagiging source talaga sa'kin. Tsaka yung kailangan gabayan ng magulang na pang-araw-araw sasabihin yung tama at mali para hindi rin mag-aano, kaya yung gabay ng magulang importante, yun ang importante. Tsaka yung laging nagdadasal. sana yung mga magulang or ako katulad ko isang magulang din 'no, pinipili talaga natin. Galing na po 'yan kay Ronald na minsan yung mga bata nakakagawa talaga ng masama dahil sa walang gabay ng mga magulang. Sana maglaan tayo ng panahon kahit mahirap po tayo na maipakita natin kung gaano natin sila kamahal katulad si Ronald, nagtatrabaho po siya, as a janitor, isang marangal po na trabaho at, patuloy na sumusuporta at minamahal niya ang kanyang mga anak at kanyang pamilya. Ronald, Opo. kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang Pilipinas, anong gusto mo sabihin? Bigyan ka ng 1 minuto na bibigyan ka ng microphone at pakikinggan ka ng buong Pilipino, ano sasabihin mo sa kanila? Ang sasabihin ko lang sa kanila dalawang word lang, maging tapat at magmahal sa kapwa at maging maka-Diyos. Kasi ang Pilipinas naman talaga nung panahon talaga nun ay napakaganda, napakabuti, napakaunlad. Walang krimen, walang gumagawa ng hindi maganda kasi sabi nga nila, eh, yung nasa namumuno, kung ang namumuno ay napakaganda. Siyempre, maganda rin yung ano natin, economy. Tsaka dito sa ating Pilipinas kasi, yung pag-aaral kasi may bayad, eh. Yung college, eh. Pag hindi ka napili, Yung kagaya niyan, pag college, oo. mahirap ka, hindi ka ano, pero tutuusin naman, may bayad naman talaga. Pero sabi nga nila, paano nagiging free tuition fee ang edukasyon sa Pilipinas? Samantalang iba may bayad. Kasi totoo naman, eh, kasi minsan napipili. Ang importante yung ekonomiya, yung edukasyon, tsaka yung gumawa ng mabuti. Kasi yun ang kailangan sa ating Pilipinas, eh. Kung sasabihin ko nga, sabi nga, Perlas ng Sinilangan, lahat ng kayamanan nasa atin na ginto, kayamanan sa dagat, lahat. Hindi na tayo magugutom. Tayo lang gagawa ng kabutihan. Kasi kung nagagamit naman sa magandang paraan, napakaunlad ng Pilipinas, tsaka napakaganda talaga. Baka nga sabi nga nila, baka kung tutuusin sa panahon nung ano, kung ganun ang kalakaran natin, talo na pa natin ang pinakamayaman sa buong mundo. Kung ganun lang ang ano natin. Kasi lahat ng resources nasa atin, eh. Lahat, lahat. Nandyan ang maglalakad ka lang, nandyan yung puno, lupa, mayaman lahat tayo sa mineral, lahat. Ginto, ano pang dapat hanapin sa Pilipinas, pero nandyan lang. Pero hindi nagagamit sa magandang paraan. Ronald, kung sakali hindi nakita ng CCTV or wala nakaalam tungkol dun sa bag, sa tingin at nabuksan mo yung bag na yon, kung sakaling nabuksan mo at nalaman mo yung laman, isosoli mo pa ba yung bag na yon? Sa Sa kabila solid ng pa, sitwasyon mo na hindi ka naman gano'n kayaman, 'di ba? Isosoli mo pa ba? opo, isasoli ko pa rin, hindi magbabago. Kasi sabi nga nila, maliit o malaki. Kasi pagka, ano, hindi natin dapat na, kasi sa dami kong napulot dyan, hindi, kahit sabi nga ng mga kasamahan ko, iba, dakilang tanga ka, nasa basura na sinuli mo pa, walang pangalan. Milyon na yun, eh. Minsan naman, yung nakaraang araw, yung nakaraang buwan, 100,000 nasa sopa, nawalis ko na, pero binuksan ko pa rin. Sabi ko, baka may pera. May pera nga naman talaga. Ang ginawa ko, binalik ko. Hindi, nasa ano mo na 'yan, nasa sistema
Meron bang pagkakataon, Ronald, meron bang pagkakataon sa buhay niyo na pinagsisihan mo yung pagiging tapat, lalo na pag dumating yung panahon na gipit ka, tsaka walang-wala ka, yung mag-isa ka na lang na nagugutom yung anak mo, tapos dumating yung bill ng kuryente or tubig at wala ka maibayad, naisip mo ba na sana kahit man lang 100,000 man lang na itabi ko? Meron bang ganung pagkakataon sa'yo or pagsisisi? Opo, pero Wala talaga. maraming dumating ng temptation kagaya nung pa-enroll ng anak ko, walang walang pang-enroll sa college, yun nga nakaput ako ng 100,000. Well, nakasanla po yung ATM ko na almost nasa 8 years na hanggang ngayon. Do'n ako bale ang laki Ronald, ng tubo. parang nag-8th anniversary na pala yung ATM mo. Parang nag-8th birthday na. Opo, opo, gano'n talaga ta's hindi lang naman sa mga kasamahan ko nanghihiram talaga ako para kasi sa sahod ko 670 napakakulang. Kumbaga sa ano, nangungupahan pa ako sa airport para yung pagkain ko tapos dalawa pa yung nag-aaral. Tsaka sabi nga nila, yung kinikita ko pang binatang, lalo na kung may pamilya ka, napakahirap tsaka wala akong magawa kaya ang ginagawa ko nanghihiram talaga ako sa kasama ko na kahit gano'n kalaki ang tubo, no choice ako, Kaysa sabi nga nila, "Sagot na 'yan, mababayaran mo lahat ng mga loan mo, loan dito, loan" halos lahat ng loan kinuha mo na, SS pag Yung nanay mo, kamusta ay nanay ko po, nasa Laguna, sa Laguna? may sakit na rin, matanda na rin, 70 tapos yung ano ko, yung tatay ko po, ano, wala na po siya may magandang hindi ginawa kasi dahil sa sobrang hirap, hindi niya kinaya yung sa sakit niya, ah, Kung si tatay ay nabubuhay, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? sa buhay para sa ano, lahat na lang dumarating pero yung bilin sa tatay ko na, "Nak, yung pilido natin yung ingatan mo, Dali. dignidad natin." Kaya natutuwa na ano ko sa kanya na yung pangalan natin yung ipagmalaki mo. Alam mo, yung mga kamag-anak namin, talagang tatay ko panganay, tumutulong talaga sa mga kapatid niya. Gano'n talaga siya. Pero siyempre, sa part namin, wala kang nakatapos kasi sa sobrang hirap talaga. Pero sabi ng pangalan, pilido natin na magbigay ka ng magandang kwento, mawala man tayo o ako, ikaw, may magandang kwentong ibabahagi sa mga apo-apuhan natin na hindi niyo naman expected na makagawa ko ng maganda. Baga sa ano, sabi nga nila yung pilido, tatatak at tatatak. Pag may pangit ang ginawa mo sa mundong ibabaw, pag-uusapan ka pero hindi pangit na imahe. Pero pagka maganda ginawa mo, ipagkakalat at ipagpamalaki ang pangalan at pilido. Hindi ang sinasabi ng tatay ko nung nabubuhay siya, yung dignidad mo sa sarili mo ang iyong itaguyod. Hindi man kayo nakatapos ng pag-aaral dahil sa sobrang hirap o talagang wala lahat. Yung gumawa lang kayo ng kabutihan sa kapwa, ayun lang may papamana namin sa inyo kasi talagang ayun lang talagang sinasabi ng magulang na maging parehas kayo. Huwag kayong magpanlamang sa kapwa na kung manggugulang kayo, wag mong gagawin yun. Matiis kasi sinakita sa tatay ko yun nung panahon na nagtitinda kami ng karyoka. May sumobrang sukli. Hindi niya naman sinabi sa'kin, nakita ko lang. Sabi niya sa'kin, "Nak yan, kahit na 5 tubuin natin sa pagtitinda natin." Proud na proud, proud na proud si papa mo, no? Kasi hindi ka nga mayaman pero higit ka pa sa mayaman dahil doon sa katapatan na ginawa mo, Ronald. Opo, kaya nga sabi ko, nagpapasalamat ako sa tatay ko, hindi lang sa tatay ko, sa magulang ko, sa nanay Di ko. ba, Ale, nandiyan pa naman si mama mo. Opo, si ma Pwede mo siya, di ba? Spend time ka sa kanya habang nandyan opo, siya. mm. Kasi isa kang mabuting anak eh. Sigurado ako pa kahit yung mga kapatid mo mabuti rin. Sabi ko nga sa dami ko ng reward, marami ko ng award natatanggap, yung gusto kong matanggap sa mga anak ko, yung makatapos sila ng pag-aaral kasi nga ako wala akong natapos. Yun ang gusto kong matanggap. Sabi ko nga sa sarili ko, minsan gusto kong pumunta kay Bestoyo, ibenta ko yung mga award ko, Opo, Boss Toyo, kung nakikinig ka. gusto ko ibenta yung mga award ko, Kaya No. sabi ko kasi nakikita ko sabi ko, yun siguro sagot, pero sabi ko parang mali. Baka ano yun lang kasi karangalan ko yun, bakit ko kailangan ibenta. Pero
ayun nga sabi ko sa pag-aaral ng mga anak. Alam mo, Ronald, nakita ko na masaya ka. Masaya ka sa trabaho mo, sa pamilya mo. Nakita ko yung ngiti mo na, na galing sa puso dahil sa mga nagawa mo, dahil sa mga naibalik mo, at napakaraming taong mong napasaya dahil sabi mo nga, more than 300 na yung mga napulot mo at nasoli mo eh. Gano'ng karami yung tao na nagpasalamat sa'yo na hindi mo kakilala at gano'ng karami yung taong napasaya mo dahil naibalik sa kanila yung mga gamit nila or yung mga personal effects nila. Ah, Oh, ano pa yung hinihintay mo na mangyari sa buhay mo o ano pa yung plano mo next, Ronald, in the next 10 years? at ko lang, good health lang ako at janitor lang ako. Sabi nga nila, "Ba't di ka nanghihingi ng posisyon sa airport?" Sabi ko, "Ang posisyon pansamantala lang 'yan, eh. Pansamantala lang 'yan. Hindi ko kailangan ng posisyon, anything na makakapagtaas sa'kin o maging mataas." Pero sabi ko, importante yung ma-regular ako sa trabaho. Kahit janitor lang ako, importante may trabaho. Sabi ko nga, yung mga napagsusulian ko, marami na nagpapasalamat sa'kin. At ang hindi ko makalimutan, ang napagsulian ko, dalawa sila, isang doktor at isang estudyante. Yung sa Mm, doktor naman, napulot ko yung laptop niya, mm, napakalaking halaga. Bakit po sir? Kasi lahat ng mm. mga gamot, lahat ng pasyente, buhay ng Nga, tao ang nandoon. andun. Na ano siya, hindi niya expected na maibabalik pa kasi puwede naman kung kumuha ang pasahero nun wala na, madali namang maibenta agad yun, lalo na Apple. Pero sa Yeah. sobrang galak niya, sa tuwa niya, binibigyan niya ako ng reward. Sabi ko, "Wag na po kasi maganda yung nakatulong po ko." Tapos, hindi mo ba alam, hindi lang ako natulungan mo, yung buong pasyente ng PGH, dun lahat nakalagay yung Di ba? Isipin mo, mga ang dami mong pasyente. nasagip na buhay, ang dami mong nasagip na mga, Opo, oo. di ba? Eh, Tapos yung isang estudyante naman, ano? isang estudyante, cash lang naman siyang maliit, 3,000 habang naglilinis ako. Napulot ko sa ilalim ng ano, ng Uniral. Ah, Hindi ko siya Naku, nakita dun, kinuha sasakit ko ulo nun sa dami kung nawala yan. mga bandang mga 2 oras na naglalakad-lakad siya, ng gamot ng nanay ko 'yan. Ngayon alam ko sa kanya. Ngayon tinuro ko muna kung saan ka nag-CR, sa medyo Mm. magkano? Sabi niya 3,000. Sakto talaga, nasa kanya talaga. Kaya sa sobrang tuwa niya, binibigyan niya ako ng pabuya. Sabi ko, "Wag, i-post mo na lang ako, pasalamatan mo lang ako, masaya na ako dun lang." Kaya sa sobrang tuwa niya, yun, pinost niya ako na sa Facebook ko, sabi ko, yun yung gustong matanggap na Eh, Ronald, natutuwa ako talaga sa katapatan mo. Hindi lahat ng tao merong ganyan. Meron naman akong tanong sa'yo. Eto, medyo ano lang to Ronald, paano kung meron na iwanan na asawa sa airport, isosoli mo rin ba sa kanila? No, joke lang yan, joke lang. Joke. Hindi, marami po nawawalang yung mga babae talagang hindi. Sabi nga nila, baka pagdala ka ng baka pag may foreigner na nawawala, baka dalhin mo sa bahay mo kahit yung asawa mo. Tsaka, opo, hindi lang po sa paggawa tayo ng katapatan. Nabalita rin sa radyo at sa mga TV na yung 13 month ko, dinonate ko sa Baguio. 13 month ko na natin. Hindi ka ba kinukurot ng asawa mo pag ginagawa mo yung ganyan mga bagay? Nako, maraming nahihiya sa mga makakapanood nito. Kaya sabi ko nga, tapos nung time na nagbigyan ako ng award, may nagbigay sa akin ng 4,000 pesos pabuya sa reward, sa award, sa award. Binigay ko doon sa kasama ko na may sakit na cardiac patient na ngayon ay may sakit pa rin. Kasi sabi ko nga yung kayamanan ko, yung walang sakit yung pamilya ko. Kaso sabi ko nga kung mayaman lang ako, mas tutulong ako sa mga nangangailangan. Di lang naman ako matapat. Tumutulong din tayo sa mga tao na Ronald, hayaan mo, ayun na yung reward mo, yung anak mo na malapit na matapos sa pag-aaral. opo, Ito na yung yun reward yung na binigay sa ni pagkatapos Lord. sila ng pag-aaral, masaya na ako. Yun yung reward na gusto kong matanggap sa buhay ko. Okay, Ronald Gadayan, thank you very much sa oras mo, sa istorya, tapat na istorya na binigay mo sa amin. One last message para sa mga manonood natin. Go ahead, Ronald. Sa mga manonood natin, sa mga nakikinig, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, gumawa lang tayo ng tama.
Kung ano yung sabi nga nila, kung ano yung tama, doon tayo. Huwag tayong gumawa ng masama. Hindi naman tayo perfectong tao. Pero kung gagawa tayo ng kabutihan, napakalaking halaga sa ating pamilya na mamuhay tayo ng marangyan na wala tayong ginagampahan ng tao. All right. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Ronald Gadayan, Filipino, honest man. Kung merong Superman, siya ay honest man. O, di po ba? Ronald, thank you very much for your time. O, bumili ka pa ng load para sa internet para mangyari itong interview na to. Maraming salamat. Gandang istoryang. Again, this is Arnel Ariata. Why did you? Until next time, real story, real struggles, real triumph. Thank you. Bye. Thanks for tuning in to Why Did You? I hope today's story inspired you and reminded you of the heart and spirit behind every Filipino journey. This podcast is brought to you by RR Food Ventures Corporation, makers of Kuya Arnel's Cooked Sweet Pork Sausage, Kuya Arnel's Pork Chicharrones, Habit Crispy Fried Chicken Skins, and Habit Pork Cracklings. Technical support and music by Gabby Arrieta. Once again, this is Arnel Arrieta, and you just listened to Why Did You? Until next time! Crunchy, bold, irresistible. Habit Crispy Fried Chicken Skins brings the heat with real chicken and serious flavor. Low carb, high crunch. Snack smarter, snack habit. Find it now on Amazon. Classic, never tasted this good. Habit Pork Cracklings delivers that old school crunch with modern flavor. No fluff, just crispy, protein-packed perfection. Hit it up on Amazon and stock up now.